Ultrasonic Broadcasting System, Incorporated. UBSI. Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Classic talaga. Achuchu? Naka-energy na ba ang lahat? Ang pinakasikat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Magandang araw po sa inyong lahat. Matagal na po akong nakikinig sa lihim ng liham. Kaya naman po naisip ko na ibahagi sa lahat ang istorya ko. DJ Lindsay, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rob. 30 years old, galing abroad, at may sarili ng property ngayon. Ako po yung tipo ng tao na hindi pinangarap na yumaman. Nag-work po ako abroad, tapos pag-uwi ko, pinili ko na manirahan at mag-farm sa probinsya. Simple lang naman ang pamumuhay ko, DJ Lindsay. Gumigising ako ng maaga, iinom ng kape, pupunta sa bukid para asikasuhin ang mga pananim, at kapag tirik na po ang araw, dediretso na po ako sa tabing ilog para magtampisaw at kumain. Everything was great. Ito po yung pangarap ko eh. Simple lang, hindi magarbong buhay. At least, yun ang akala ko. Hanggang sa nakilala ko po itong babae na ito. 22 years old, single mom, at isa pa pong estudyante. Gagraduate na po siya this year. DJ Lindsay, nakita ko po kung paano po siya magpursige para makatapos ng pag-aaral.
Gusto niya raw pong magkaroon ng magandang future para sa kanyang anak. At nung nakita ko po kung gaano po siya ka-hardworking at isang mapagmahal na ina, nahulog po agad ang loob ko sa kanya. Sobrang mahal ko na po agad siya. Higit 1 taon na po kaming magkakilala at regular naman po yung dates namin. Ngayon, DJ Lindsay, ang problema po is that dahil po sa lifestyle ko, kukonti lamang po ang pumapasok na pera sa akin. Yung lahat po kasi ng naipon ko sa abroad, pinangbili ko ng property ko dito. Sa ngayon, napakasimple lang po ng pamumuhay ko. At hindi po yun enough para po masuportahan ang babaeng mahal ko at ang kanyang anak. Dapat po bang i-give up ko na yung pinangarap kong lifestyle para naman po masuportahan ko siya financially? O baka naman po pwede ko siyang kumbinsihin na samahan na lang ako sa bukid. Dalawa kaming magkaroon ng simple at payak na pamumuhay lamang. Pero sa tingin ko, hindi siya papayag, DJ Lindsay. Kailangan ko po ng advice ninyo. Pwede nyo rin po akong bigyan ng other options. Mga dapat kong gawin o pwedeng gawin para po makapasok ako sa buhay niya. DJ Lindsay, again, this is Rob. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Natin sa Bengapulong Uncheck Your Time, 15 Cambots. Makaraan po ang 9:00 ng umaga, 9:15 on the clock. Wow! Ito pa rin po ang lihim ng liham. And syempre naman, you are still with me. Ako po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. At hanggang mamayang 11:00 po tayo magsasama-sama. And ito po ang programang wala kang matututunan pero meron kang mararamdaman. Nakakatuwa, no? May mga ganyan talagang tao na minimalist. 'Di ba kung tawagin nila minimalist kasi wala silang anything na magarbo sa buhay. Ayaw nila ng, alam mo yon, mga grand na mga bagay-bagay na lifestyle. Gusto nila yung sobrang simple lang. 'Di ba? May mga tao diyan na paulit-ulit lang yung sinusuot nila, isang kulay, isang t-shirt, 'di ba? Hindi sa isa lang yung pirasong meron sila pero isang style lang ng t-shirt yung sinusuot nila. Nas daily, 'di ba? Wow! Isa lang yung style ng t-shirt na lagi niyang sinusuot because ayaw niyang mag-spend even a minute sa pag-iisip pa kung ano ba yung isusuot niya, anong style yung isusuot niya, anong forma niya ng araw na yun. Kaya minimalist lang talaga siya. Diba? Siyempre, pag minimalist ka, kukunti nga lang din yung yung mga expenses mo, yung mga gastos mo, diba? Kasi ang goal mo lang is yung mabuhay lang ng maayos at hindi magarbo, 'di ba? So ikaw ba minimalist ka rin ba tulad po nitong ating letter sender for today? Yun nga lang kasi na in love siya sa isang babae. Tapos medyo hindi swak yung kanilang pamumuhay, hindi swak yung kanyang lifestyle. Imaginein mo yung mga 22 years old ngayon kung papaano mamuhay, kung anong mga peg nila, nakakaloko. Minsan talagang sila 'di ba? High-tech, ganyan, talagang Gen Z. Gen Z ba 22 years old? I think so. Gen Z. Oo. Wow! Hindi man lang ako tinutulungan, ha?
Oo, mga Gen Z sila. So, imagine may mga Gen Z na yan, di ba? Gusto nila high-tech lahat, bagong lahat. So, I guess, yung babae na yan, although nanay na kasi siya, so tingin ko naman iba na rin yung priorities niya sa buhay, di ba? So, mabuhay ka. Yun nga lang, sa tanong na, ano po bang kailangan kong gawin para makapasok ako sa mundo niya? Oo, dapat bang i-give up ko yung pinangarap kong lifestyle, yung simple, payak na pamumuhay? O di kaya naman dapat ba ako na yung sumama sa kanya? Oo, ako na yung magpadala sa kanya para lang makapasok ako sa mundo niya, para lang, alam mo yun, maging kami, di ba? We end up being together, ganyan. Ang hirap na tanong niyan, ha? Totoo lang, nahihirapan ako dyan sa tanong na yan, ha? Bago ako magbigay ng aking 2 cents about this, hello po muna kay Gigi, kay Ate Yoli, si Maine at saka si Rowena na nanonood ngayon mga oras na ito. Ha? Good morning po sa inyong lahat. Ano bang masasabi ninyo? I-message nyo na yan dito sa comment section po ng ating Facebook Live, facebook.com/energyfm1067. Ang pinakasikat na FM, Energy FM. Alam mo kung ako tatanungin mo, siguro kung sobrang bet na bet ko yung tao, oo nga pala, ganun nga pala ako. Pag bet na bet ko yung tao, oo, sige, give up ko muna kung ano yung meron ako ngayon para lang makapasok ako sa buhay niya, para lang makapasok ako sa mundo niya. Ganyan naman talaga tayo kapag nagmamahal tayo, di ba? Wow! Nawawala yung mga personal interest natin, di ba? Yung mga bagay na dating nagpapasaya sa'yo, maiiba yun kasi merong bagong papasok sa buhay mo. Kung dati-rati hindi ka mahilig sa rock music, naging mahilig ka kasi yung taong mahal mo mahilig sa rock music. Di ba? Dati-rati hindi ka nanonood ng mga, 'di ba, mga slapstick comedy o yung mga babababaw na comedy. Ngayon nanonood ka na kasi yung mahal mo ganyan yung mga gustuhan. Dati-rati hindi ka mapapakain sa karinderya. Pero ngayon na yung mahal mo talagang sa karinderya tumatambay para kumain, doon ka na rin kumakain ngayon para lang mag-match yung inyong interest, 'di ba? So in some ways, 'di ba, talagang yung level mo it's either bababa or tataas, 'di ba? But mag-a-adjust ka talaga. Kasi mahal mo yung tao We give up things para sa mga taong mahal natin. Lalo na kung yan special someone mo. Wow! Diba? So, sabi ni Gigi, masaya naman po manirahan sa probinsya. I-ask mo muna siya. Sabi naman ni TPC, good morning po. Pa-shoutout naman po sa pumatay sa pusa namin. Hoy! Ang aga-aga! Ay nako, nasan po ang konsensya mo? Salamat DJ Lindsay. Ayan. Uy, bakit gano'n? Huwag tayong violent, ano? Hello naman kay Devans Amoyan and kay Arch. Sabi ni Arch, may mga dumadating na panahon sa mga buhay natin na madidisrupt talaga yung status quo. If you really love someone unconditionally, it shouldn't be an issue to make sacrifices and start over. I've lived 2/3 of my life in the US with the goal of ultimately moving back to the Philippines to live a simple life in the province. Pero dahil sa family, dapat itaguyod ko muna sila bago ko makamit ang pangarap na yan. Nice to be back listening to you again, DJ Lindsay. Thank you so much, Arch. Missed you. O diba, siya nga may mga sakripisyo siyang ginawa para dun sa taong mahal niya. So, that's one. Sabi naman po ni Emmy, DJ Lindsay, ang masasabi ko po, hindi na po niya kailangan i-give up ang kanyang lifestyle. I'm a Gen Z po, DJ Lindsay. Isa rin po akong minimalist kasi kung totoong mahal siya ng babae, DJ Lindsay, sasama pa rin siya sa lalaki at irerespeto ang pamumuhay at desisyon ng lalaki. Yun lamang po, listening from Quezon City. Hello naman kay Mark Mejia. Gandang umaga. Ang ganda ko daw. Ewan ko ba kung bakit ngayon. Kanina naiinis ako dahil parang feeling ko ang kapal ng blush on ko. Kute, sinampal ka. Kung ngayon okay naman siya. Nasa pala, matching pala dapat yung lipstick mo. Lipstick at saka yung blush on. Sabi naman ni Yoli, thank you so much for that, Mark Mejia. Thank you. Sabi ni Yoli, kausapin mo siya kung payag siya sa simpleng buhay at kaya niyang mamuhay sa province. At kung hindi ikaw, mag-try ka naman na mag-adjust sa mundo niya. Sabi naman ni Ocho, gandang umaga, DJ Lindsay, watching from Hong Kong.
So yes, so yun pa rin yung magiging sagot natin. No? We sacrifice things for the people we love. Lalong-lalo na kung special someone yan. 'Di ba? Ang daming beses ko nang nag-adjust para sa mga minahal ko noon. Pero ang ending, nasaktan pa din ako. Pero it's all part of the game. Kapag nagmamahal ka, hindi mo naman alam talaga kung mananalo ka, 'di ba? Kapag naglalaro ka, kapag nasa isang competition ka, bibigay mo ang lahat, ang 100% mo, 'di ba? Para manalo ka. Ngayon, bago ka pumunta o bago ka mag-join dyan sa competition na yan, hindi mo naman talaga alam kung ikaw ay mananalo o ikaw ay matatalo, 'di ba? So, sugal, 'di ba? Ang bagay na yan. Yung sinasabi mo ngayon, yung problema mo ngayon ay isang sugal. Ang feeling ko, para masabayan mo siya, kailangan siguro umalis ka muna dyan sa comfort zone mo. Kasi ito na yung twist ng iyong life eh, 'di ba? Baka mamaya ikaw ba ay looking? Kasi kung looking ka of a partner, then siguro talagang i-give up mo yung lifestyle na pinangarap mo kasi looking ka talaga eh. Parang once lang din mangyayari to na merong magpatibok ng puso mo, 'di ba? So naniniwala ako kung talagang head over heels in love ka dyan sa babae na yan. Then umalis ka muna sa comfort zone mo and then bumagay ka sa kung anong ginagawa nitong si Babaita. Si Babaita! Diba? Kung ano yung nakikita mong lifestyle niya, diba, bumagay ka sa kanya. Pero syempre, bago mo gawin yun, tanungin mo muna siya. Diba? Para alam mo, kako, diba? Sabihin mo, para alam ko kung paano ako mag-a-adjust. Diba? Hindi pa naman kayo na ba? Feeling ko naman hindi pa. Oo. So, yun, tanungin mo muna siya, mag-usap kayong dalawa kung magiging kayo nga in the end, o di saka kayo mag-isip kung ano ba, ikaw ba mag-move out dyan sa lifestyle na yan, tapos pwede ka bang sumama na lang sa akin sa probinsya at mamuhay tayo ng simple, payak ang pamumuhay, di ba? O ano ka, hindi rin naman just si kuya just because nasa bukid lang siya at nagtatampisaw siya, di ba? Sa may ilog, it doesn't mean, alam mo yun, hindi nga actually simple para magkaroon ka ng property na ganun kalaki. Ay. Diba? Magkano bili mo dyan, kuya? Sa lupa na yan. Magkano yung bili mo dyan sa bukid na yan? Diba? Ang daming, diba? Imagine mo yung kakainin ni kuya. Hindi niya na kailangan pang umalis. Diba? Nandyan lang sa bakuran niya. Diba? Kukuha lang siya, pipitas lang siya, may pagkain na siya. So, yun ay kayamanan talaga kung tutuusin. Hindi lang talaga high-tech yung kanyang pamumuhay. Diba? So yun, sabi po dito ni Lian, hi po DJ Lensay, masasabi ko lang po kay kuya, kung mahal ka niya talaga, siya ang susunod sa lifestyle mo. Napakasarap po ng simpleng life at kahit po wala akong province, ramdam ko po ang masarap na buhay. Doon ka magbabakasyon sa province, 'di ba? Kaya masarap mamuhay sa tahimik na lugar. God bless you po. Ganon. Sabi naman ni Don Don, thank you Lian. Sabi naman ni Don Don, adjust ka lang. Kung mahal mo, bahala ka, tatanda ka dyan na mag-isa sa probinsya. Pabati naman po mga taga Quebec, Canada. Hello po sa inyong lahat dyan sa Canada. Yun, so tanong-tanong din, tingnan mo muna kung sasagutin ka, baka naman mamaya. Di naman kayo mag-end up together, give up mo na agad yung pinangarap mong lifestyle. Marami din tayong mga panggahan na gagawin ng lahat. Mabuhay lang sa probinsya at magkaroon ng ganyang pamumuhay tulad ng sayo. 'Di ba? Yung iba nga nagpapakamatay magkaroon ng trabahong maganda dito sa Manila, 'di ba? Para lang makabili ng kakarampot na lupain dyan sa probinsya at makapag-settle at alam mo yun, mag-relax, mag-chill sa ganyang pamumuhay. Wow! Sa ganyang environment. Diba? So if I were you, check the label first. Kasi baka mamaya, diba, you might be sacrificing a lot para dyan sa babae without knowing kung ano ba talagang score between the two of you. Baka ikaw willing ka mag-sacrifice tapos siya lihis naman. Alalahanin mo 22 years old, may anak. Kilalanin mo na muna siya ng malala at mabisang-mabisa. Tatanungin ng iba, DJ Lindsay, hindi pa ba sapat yung 1 year and ilang months na magkakilala at nagde-date para hindi makilala ng malala? Well, pwede na rin naman, pero parang maikli pa yung 1 year para isakripisyo mo, para i-give up mo yung pangarap mong pamumuhay. Diba? And I guess sa 1 year na yan, kilala mo na rin siguro, alam mo na rin naman yung kanyang hilatsya. Diba? So dapat by now meron ka ng
idea kung sasama ba siya sa'yo sa ganyang buhay or ikaw yung mako-convert. Convert! Diba? Ikaw yung sasama sa kanyang pananampalataya. Charing. So, ganun. Galing ka na rin naman sa ibang bansa. So I guess hindi naman magiging mahirap sa'yo kung if ever na gustuhin mo na umalis dyan sa comfort zone mo at maghanap ng trabaho ulit or pumunta ulit ng ibang bansa para masuportahan at para po maging together kayong dalawa, di ba? So esip-esip din pag may time. Oo. Basta ang endpoint nito, ang ending nito is that kapag mahal mo ang isang tao, matik yan, mag-a-adjust ka, magsasakripisyo ka. Yung mga tao, mga bagay na dating hindi mo naman ginagawa, gagawin mo ngayon. Yung mga bagay na komportable kang ginagawa ngayon, maaari yang ma-alter, diba? Maaaring matweak yan ng konti, maiba yan ng konti, tapos maging uncomfortable ka. But that is pag-ibig, hindi laging komportable. Kasi kung lagi kang komportable, boring, diba? Boring! Kung lagi kang komportable, hindi mo na ma-appreciate yung mga bagay outside your comfort zone. Diba? Yun yung nagiging problema. Hindi mo na-appreciate yung mga nasa labas ng comfort zone mo. Nasa sayo naman yan kung ayaw mong umalis sa comfort zone mo. Pero yun nga yun naman ang dilema mo, diba? Kung sasama siya sa'yo o ikaw yung sasama sa kanya. Ano bang kailangan niya? Diba? Sabi dito ni Vance, kung ano ang mas makakabuti sa inyong dalawa, yan ang sundin nyo. Life is too short para hindi mag-explore sa buhay. Tama! Diba? So, yun, ang feeling ko kailangan mong gawin. I-open mo yung, diba, yung isip mo, yung mga mata mo sa posibilidad na maaaring ma-alter yung comfort na buhay, yung comfortable na buhay na nararanasan mo ngayon. Okay? Pwedeng ma-alter yan because you are in love. Oo. At okay lang din naman yan. I'm so happy for you. Sabi nga nung isang commenter, di ba, mahirap mabuhay ng mag-isa. Sige ka, tatanda ka mag-isa dyan. Kasama mo yung mga kalabaw at saka mga baka, mga kabayo, may bukid, mga palay, di ba? Oo. So there. Baka yan yung sinasabi ni Lord na, huy, umalis ka naman dyan muna sa bukid. Sawang-sawa na yung mga palay sa'yo. Diba? Alis-alis ka naman dyan sa life na yan. Baka may something new for you kapag lumabas ka dyan sa comfort zone mo. Yun lang yun. Para sa akin lang naman. Ha? Marjorie, be wise lang po. Sa totoo lang po, maraming taga dito sa Metro ang pangarap mamuhay sa probinsya. Sabi dito, maging Dora the Explorer ka dahil sa pag-ibig. Hello naman kay Rosemary Batika. At yun. So thank you very much sa inyong lahat. No? Masarap ang buhay pero mas masarap kung nagkakasundo kayo ng taong mahal mo sa kung paano kayo mabubuhay. So for me, again, check the label first kung magiging kayo talaga. At syempre naman, mag-usap kayong dalawa kung ano ba talaga ang dapat nyong gawin. Falling out, falling in, nothing sure in this world. No, breaking out, breaking in, never knowing what lies ahead.